Kamusta naman kayo iha ng mga magulang mo noon? Ang tagal kong hindi nakitang kapatid ko. Malungkot na sabi ng tita Stella. Habang kumakain sila ngayon sa dining ng mga ito. Maayos naman po. Masaya po kami noon kahit 3 lang kami. Yun nga lang po kalagitnaan ng first year ko. Umalis ako sa Pilipinas at sa Canada tumuloy at nagpatuloy ng pag-aaral. Hindi na ho ako bumalik noon at nalaman ko na lang na wala na sila. Nalungkot naman ang mga ito sa kanilang narinig. Huwag kang mag-alala iha. Alam ko kung nasaan man sila ay masaya silang nakatanaw sa iyo. Ngiting sabi ng tito niya, ikinangiti rin ni Stella. Naniniwala din po ako dyan. So, umalis ka ba iha dahil buntis ka? Tanong ng tita niya na ikinakailing ni Stella. Hindi po, umalis po ako kasi broken-hearted po ako. Nahihiyang sabi ni Stella at nagpatuloy. Saka ko po nalaman na buntis po pala ako kay Johanna. Hindi ko pa po kilala si Maximus noon. One night stand po ang nangyari sa amin sa bar. Oh, what a lovely love story. Tapos ngayon malapit na maging kayo, hindi ba? Natutuwang sabi ng tita niya na ikinapula ni Stella. Kapag talaga tungkol sa kanilang dalawa ni Maximus ang pinag-uusapan ay namumula siya. Siguro po. Bakit parang hindi ka sigurado anak? Nakikita naman namin na mahal ka at si Johanna ni Maximus. Palagi niya kayong pinagtatanggol sa press. Napatango si Stella sa sinabi ng kanyang tito. Hindi naman siya bulag para hindi makita yon. Ang totoo nga'y naninibago siya dahil hindi ganoon ang kanyang naging dating nobyo. Sadyang hindi pa niya sigurado kasi kahit siya'y natatakot na baka masaktan niya lang si Maximus. Dahil kakaiba pa naman siya kapag nasa isang relasyon. Mom, Dad, masyado nang naha-hot seat si Stella eh. Nandito tayo para mag-enjoy. Dahil sa sinabi ni Perlita ay naiba ng topic nila at tungkol na yun sa pamilya nila. Dahilan kung bakit sila ganoon kayaman. Tumagal ang kanilang kwentuhan ng halos 5 oras. Kahit tapos na silang kumain ay naroroon pa rin ang mga ito. Habang si Johanna ay hinayaan na muna nila na maglibot dahil hindi naman ito mawawala at maraming katulong sa bahay ng mga ito. Ang ganda hindi ba? Napalingon si Johanna sa nagsalita at nakita niya si Perlita. Opo tita Perlita, nakangiting sabi ni Johanna habang nakatingin sa isang tila rock formation na kulay itim. Kinuha yun ni Perlita at pinakita sa kanya. Alam mo ba na may secret itong kayang gawin? Pero dahil secret, hindi pwedeng malaman. Natatawang sabi nito na ikinatango ni Johanna. Napansin ko nga din po na marami kayong mga secret na gamit dito. What? Takang tanong ni Perlita sa bata. Katulad po niyan, turo niya sa rock formation na yon. Marami pong ganyan, iba-ibang design, nakapalibot sa buong bahay. Natawa si Perlita dahil sa sinabi ni Johanna. Naikinagulo nito sa buhok ng bata. Ikaw talaga, nag-i-imagine ka na? Halika na't alam kung pauwi na kayo. Okay po. Masayang sabi ni Johanna at nauna na si Perlita naman. Ay ibinalik ng hawak niya at napatingin sa papalayong si Johanna. Napakunot pa ang noon niya at maya-may napailing. Alam niyang hindi alam ng batang sinasabi nito dahil isa lamang bata sa Johanna. Naging maayos ang pagpunta nila Stella at Johanna sa bahay ng kanyang tito at tita. Nang gabing iyon, ay kinuwento lahat ni Johanna ang kanyang na-experience sa bahay na yon. Puwera doon sa secret na sinasabi ng tita Perlita niya. Dahil nga secret daw yon. Maaga silang natulog dahil na rin pagod ang mga ito. Ay meron pa silang pupuntahang press conference bukas. Maagang nagising ang mga ito upang magpaayos at maghanda sa press conference na dadaluhan nila. Marami ang nakaabang sa conference nilang yon. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Nagmistulang phenomenon ang mangyayaring yun sa national TV. Nagagawin pang live at ititigil kahit na ano pang palabas yan. Matapos ang ilang oras na paghahanda ay tapos ng mga ito. Ang suot ni Stella isang green na tube dress na silk ang tela. Sinamahan niya rin ng green fur na pamatong sa kanyang balikat at katamtaman lamang ang kapal nun. Hindi rin ganun kanipis. Meron pa siyang suot na light green na glove, katulad ng tube gown niya. Formal ang suot nila since marami ang nakaabang sa gabing iyon. Biruin mo, maaga silang nagising pero paggabi na natapos ang kanilang
mga paghahanda, pati ang paggaganapan ng conference ay maayos na nakaayos sa tulong ni Lance at ni Jo Marie. "Mommy!" Pumasok si Johanna sa kanyang silid at nakita niya ang magandang anak. "You look beautiful, anak. You look beautiful, mommy." Sabay na sabi nila na ikinatawa nilang pareho. Naglakad palapit sa kanya si Johanna at hinawakan ng kamay ng ina. Tumingin sila pareho sa full-length mirror na nasa kanilang harapan. Magkamukhang magkamukha talaga silang dalawa. Ang suot ni Johanna isang red-black gown na butterfly ang sleeve. Plain lang ang dress na yun at ang buhok ng kanyang anak ay maayos na nakabuan. Sa likuran na may halong tirintas at may ilang hibla ng buhok nitong nakababa. Ang kay Stella naman ay curly hair na lamang na bumagay sa kanyang gown. "May staring contest pala dito, hindi ako na-inform." Napatingin sila sa reflection ni Maximus mula sa pinto at sabay na napangiti ang dalawa. Naglakad palapit si Maximus sa kanila habang nakangiti. "Ang gaganda niyo naman. Wag na kaya nating ituloy ang conference. Baka may umagaw sa inyo sa akin eh. Sure ako na dadaming supporters niyo." Ikaw nga daddy, may fan club ka pala?" Natawa sila sa sinabi ni Johanna at muling napatingin sa salamin. "Handa na kayo?" Sabay na tumango si Stella at Johanna. Hinawakan ni Maximus ang kabilang kamay ni Johanna at ngayon ay nasa gitna na nila to. "Let's go?" Sunod-sunod ang flashes ng kamera sa paligid pagbaba pa lang ng kotse ng mga ito. Nung unay nanibago si Johanna at Stella pero kalaunan ay nasanay na din. "Turn here, on your left, on your right." Samot-saring sabi ng mga photographers na gustong makakuha ng maayos na larawan ng mga ito. Dumiretso sila sa table na parang sa kanilang tatlo. Katulad ng inaasahan ay naka-live na yon sa TV. Grabe, ang gaganda at ang gwapo naman nila. Oo nga, ang ganda na ni Johanna, what more kapag lumaki yan, katulad ng mami niya. Hoy, hindi pa sure. Obvious naman oh. Tingnan mo kung paano sila magtinginan. Parang isang pamilya talaga. Kanya-kanyang komento mga manonood sa kanilang mga bahay. Matapos lang ilang minutin nagsalita ni si Maximus. "Good evening everyone. Maraming salamat sa pagdalo nyo. Para sa ikakatahimik ng lahat, isasabihin namin ang totoong nangyari. At kung bakit kami humantong ngayon sa ganito." Napahigpit ang kapit ni Stella sa kamay ng anak na nasa gitna nila ngayon. Kaya binigyan ni Johanna ang ina ng malumanay ng ngiti kung kaya kahit papaano'y nakampante na to. Nagsimula ang lahat ng dahil sa isang gabi. At kinuwento ni Maximus ang totoong nangyari 4 years ago. Magpahanggang sa kasalukuyan. Grabe, hindi ako makapaniwala na may ganun pala no? Sana makahanap din ako ng katulad ni Maximus. Grabe, parang fairy tale lang. Tapos na ang mala-pelikulang pag-amin ni Stella at Maximus tungkol sa kanilang love story. Sobrang daming taong naantig sa kanilang kwento. At hindi rin makapaniwala at the same time. Kasi sino nga bang maniniwala sa ganong sitwasyon, gayong ilang taon na ang lumipas? May ilang nakapagsasabi na kapag kayo talaga, kayo talaga. May ilan din naman na bitter at nagsasabing maghihiwalay din ang mga to. Pero ang lahat ng yun ay baliwala na kay Stella at Maximus. Ang mahalaga ngayon ay nasabi na nilang totoo sa lahat ng tao. Isang araw ang lumipas at sa wakas ay muli nang makakapasok si Johanna sa school pero ang kaibahan ngayon ay ang mommy at daddy niyang naghahatid sa kanya. Karamihan ng nasa school ay namamangha nang makita ang pamilya. Napansin niyo na Stella. Kaya bago sila maghiwalay ni Maximus ay sinabi niya dito na mukhang kailangan nilang maghanap ng panibagong school para sa kanilang anak. Pumayag naman si Maximus at sinabi niya na siya nang bahalang maghanap ng bago nitong lilipatan. Naging busy na muli ang dalawa sa kanilang trabaho at hindi na namalayan ni Stella ang oras at lunch na. Dahil nga wala nang time para magbaon kanina ng pagkain ay nagpasya si Stella na sa labas na lang kumain. Ngunit paglabas niya doon ay nakasalubong niya si Elliot na naghihintay sa kanya. "Elliot, anong ginagawa mo dito?" Kunot noon niyang tanong na ikinangiti nito. "Pwede ba tayong sabay na mag-lunch?" Dahil pakiramdam ni Stella ay kailangan nga nilang mag-usap ni Elliot, ay pumayag siya sa gusto nito. At dahil ayaw ng gulo ni Stella, ay sa kantinang kanilang kumpanya na lang sila kumain. Iwas na rin sa mga mata ng tao. "Kamusta ng sugat mo? Sorry nga pala sa suntok ni Maximus ha. Ako nang humihingi ng tawad." Ngumiti si Elliot sa kanya at umiling. "It's okay, wala na sa akin yon. Kahit naman ako nasa kinatatayuan ni Maximus ay gagawin ko yun eh."
Napangiti na lang ng alanganin si Stella dahil sa sinabi ni Elliot. Ilang minuto ang lumipas at kumakain lang sila, ngunit hindi na muling nagsalita pang lalaki. Mauubos na lang ang pagkain niya at hindi pa nito nasasabi ang tunay na pakay sa kanya. Elliot, magsalita ka na. Tapos na ako, oh. Babalik na ako sa trabaho. Sabi niya na ikinatingin sa kanya ng lalaki. Ganun ba? Sige, ihahatid na kita sa itaas. Naguguluhan na si Stella sa ikinikilos ng lalaki kung kaya hinayaan na lang niya ito sa gusto niyang gawin. Ayaw naman niya na mag-first move muli sa kanilang dalawa dahil ito ang lalaki. Dito na ako, Elliot. Salamat sa paghatid. Sabi niya dito na ikinangiti lang ng lalaki sa kanya hanggang sa sumara ng pinto ng kanyang office. Ramdam niya na mayroong gustong sabihin ng lalaki, ngunit hindi lang nito inilalabas. Napakibit balikat na lang siya at hinayaan ito. Kapag inisip niya pa ang bagay na yon ay mas stress lang siya kaya kinalimutan na niya ito't bumalik sa trabaho. Nang uwian ni Johanna ay pumunta muli si Stella kahit na alam niyang susundin din ito ng ama. Nasanay na rin kasi siya at hindi siya mapapanatag kapag hindi niya nakitang ligtas na nakauwi ang anak. Isa pa kanina pa siya kinakabahan sa hindi malamang dahilan. Tila meron siyang kutob na hindi niya malaman. Pagkarating niya sa school ay kagad niyang hinanap si Johanna. Po, kanina pa umalis si Johanna sa school, Mrs. Stella. Nagsimulang kabahan si Stella dahil sa sinabi niya ng teacher sa kanya. Ang sabi niya ay nakita niya ang kotse ng daddy niya at pumasok na ito doon. Nakita ko pa nga po bumusina pang asawa niyo. Hindi na pinansin ni Stella ang sinabi din ng asawa na si Maximus. Bagkus mas mahalaga dito yung malaman kung okay lang ba si Johanna. Tatawagan na sana niya si Maximus para tanungin kung kasama ba nitong anak ngunit meron tumawag sa kanya. Unknown number yon, kaya walang pagdadalawang isip niya itong sinagot. Hello, sino to? Wow, kalmahan mo lang Stella. Hindi ko pa naman sasaktan ng anak mo. Mas lalong kinabahan si Stella dahil sa sinabi na nasa kabilang linya na yon. Kakaiba ang boses nito kaya hindi niya mawari kung babae ba o lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Simple lang naman ang gusto ko. Pumunta ka sa address na ibibigay ko sa'yo. Huwag mo susubukan na magsama ng ibang tao. Kasi kung hindi mananagot ang anak mo. Pagkasabi ng kausap ni Stella na yon ay binaba na nito ang tawag. Napatingin sa paligid si Stella at wala namang ibang nakarinig sa kanya. Kaya dali-dali siyang umalis sa lugar na yon. Sakto na sined na sa kanyang address na sinasabi ng kausap. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay nakarating siya sa isang malaking bahay. Wala na sa isip niya ang takot na baka siya'y mapahamak. Ang mahalaga ay makita niya ang anak. Johanna! Johanna, nasan ka? Sigaw niya na nag-echo sa buong paligid. Maya-may nagulat siya nang mayroon tumusok na matulis na bagay. Sa kanyang leeg at paghawak niya doon ay tila isa itong karayom at maya-maya pa'y nakaramdam na siya ng pagkahilo at pagkaantok. Nagising si Stella sa hindi familyar na lugar, ngunit nang marinig niya ang familyar na boses ay nabuhayan siya. Mananagot kayo sa daddy ko. Kaya niya kayo patumbahin ng 1 oras. 1 oras? Mahina palang daddy mo Sagot ng isa sa tauhan na naroroon. O di 5 minuto. Ganong kagaling ang daddy ko. Nagtawanan ang mga tauhan na nakikipag-usap kay Johanna. Anak, nasan ka? Alalang tawag ni Stella sa anak. Mommy, gising ka na? Nandito lang po ko sa likod niyo. Kasabay ng pagkakasabi ni Johanna noon ay iginalaw ng mata ang kanyang kamay at naramdaman naman yun ni Stella kaya hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Salamat sa Diyos. Akala ko napahamak ka na anak. Ayos lang po ako. Wala naman silang ginawa sa akin bukod sa asarin ako. Hirap na sabi nito na ikinatawa ng mga naroroon. Napatingin si Stella sa paligid at malawak na silid na yun na halos walang gamit. Tanging monoblock na upuan lamang ang kanilang gamit palibot sa kanila. Nandito na si boss. Biglang dating ng isang tauhan at bumukas ang pintuan. Nagsitayuan ang mga tauhan na naroroon at nagbigay galang sa taong salarin sa pagdukot sa kanya. Pinaliit ni Stella ang kanyang mata upang makilala ang bagong dating hanggang sa unti-unting naging malinaw sa kanya kung sino ang taong yon. Ikaw? Gulat niyang sabi na ikinatawa naman ito. Ako nga Stella, wala nang iba?
Ilang oras nang nakakalipas simula nang mawala si Stella at Johanna. Pagkaalis ni Stella sa school ay ang siya namang dating ni Maximus at dahil nga hindi makitang mag-ini nagtanong siya sa teacher nito at doon nalaman na sumakay sa hindi kilalang sasakyan ng bata habang si Stella naman ay umalis. Agad na kinutuban si Maximus na mayroong kumuha sa mag-ina niya. Kung kaya hindi siya nagdalawang isip ni ipatawag si Lance at Jomari upang imbestigahan ang nangyari. Ngunit kahit anong subok nilang humanap ng CCTV ay hindi nila magawa dahil nakablock o borado ng mga ito. Halatang sinadya yun ng may kagagawan upang hindi nila malaman kung nasan si Stella at Johanna. Kanina pa nagwawala si Maximus dahil hindi nila mahanap-hanap ang mag-ina niya. Samantalang si Cynthia naman ay nagpunta sa eskwelahan ni Johanna dahil alam niya na doon niya makakausap si Stella. Kailangan niya muling kumbinsihin ang babae dahil kung hindi baka mapahamak ito. Lalo na noong isang araw ay pinagbantaan na siya ng babaeng amo na kapag hindi niya nagawa ang trabaho ay ang mama niya ang mawawala. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang tila nagkakagulo ang mga teacher sa school na yon at pabalik-balik. "Excuse me, ano nangyayari?" Tanong niya sa guard na naruroon. Tumingin muna ang guard kung may nakakita ba sa kanila nang masigurong wala ay bumulong ito sa kanya. Nawawala daw si Mrs. Stella at ang anak nitong si Johanna. Kaya nagkakagulo ang mga yan dahil school ang mapapahamak. Sa yaman ba naman ni Sir Maximus? Siguradong mabuburang school na to. Mabuti na lang paalis na talaga ako dito at nakapag-apply na sa ibang school. Tila proud pa nitong sabi sa kanya. Ngunit hindi yun mahalaga kay Cynthia. Ang mahalaga ay ang nalaman niya. Iisang tao lang naman ang nasa isip niya na maaaring gumawa nun. Si boss. Sabi niya't dali-daling umalis doon. Kailangan niyang mahanap si Stella. Kailangan niya mailigtas sa mga ito. Hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa bar na lagi nilang pinagkakitaan ng boss niya at sakto na nakita niya isang kotse. Napapaalis at sakay nun ng tauhan ng kanyang boss. Mabilis siyang sumakay ng taxi at pinusundan ng kotse na yon. Matapos ang isang oras na biyahe nakarating sila sa isang liblib na lugar. Pinahintay niya ang taxi doon kahit ayaw nito basta magbabayad na lang siya ng malaki. At dahil nasilaw sa pera ang driver ay pumayag to. Sinanda ni Cynthia ang mga ito papasok at doon nakita niya isang malaking bahay kung saan puno ng mga tauhan na nakasuot. Alam niya na tauhan niya ng boss niya. Maya-maya pinapatago si Cynthia sa damuhan nang merong paparating na dalawang tauhan na nag-uusap. Gising na daw si Mrs. Stella. Oo nga, nandun na rin si boss. Sagot ng isa nitong kasama. Ano kayo talagang balak ni boss ano? Ewan ko din. Yun ang huling narinig ni Cynthia at pagangat niya wala ng mga to. Kumpirmadong nandun nga si Stella at malamang pati si Johanna naruroon. Mabilis na umalis si Cynthia sa lugar na yun at sumakay sa kotse. Umalis na tayo, bilis! Wala pa rin ba? Ilang oras na nakakalipas simula nang umalis sila. Sigaw na sabi ni Maximus sa kanyang mga tauhan. Nabisi pa rin sa pagkalikot ng computer dahil kung saan saang CCTV na nila hinahanap ang mga to. Boss, nahuli namin sa labas. Napalingon si Maximus sa tauhan niya at napakunot ang noo niya nang makita si Cynthia na may dugong pisngi galing sa pagkakasuntok ng tauhan nito. Anong ginagawa mo dito? Galit na sabi ni Maximus na ikinatingin naman nila Lance at Jomari. Cynthia, tawag ni Lance dito at kagad na nilapitan ng babae. Siya na ang umalalay dito habang sila Maximus at Jomari naman nilapitan sila. Nandito ako para sabihin sa inyo na kilala ko kung sino nagpadukot kila Mrs. Stella at Johanna. Hirap na sabi nito dahil masyado siyang napuruhan sa bugbog ng mga tauhan ni Maximus. At paano naman kami maniniwala sa'yo kung manloloko ka? Tanong ni Jomari na ikinaiyak ni Cynthia. Kailangan niyang maniwala sa akin dahil nasa panganib ang buhay nilang dalawa. Alam ko kung nasaan sila. Nagkatinginan ang mga ito dahil doon. Hindi alam kung maniniwala ba o hindi. Lance, dalhin mo muna yan ng isa sa silid at ipagamot. Susunod kami doon. Tumango si Lance sa utos ni Maximus at naglakad na sila paalis doon. Maniniwala ka sa kanya, Max? Tanong ni Jomari. I have no choice. Hindi natin mahanap ang mag-ina ko. Tanging siya lang ang may alam kaya maniniwala ko. Seryoso nitong sabi. Paano kung niloloko na naman niya tayo? Eh di makikilala niya kaibigan ko. At tinaas ni Maximus ang baril na nasa kanyang tagiliran. Na ikinailing naman ang kaibigan.
Nagpakuha sila Maximus ng isang expert sa pagguhit ng larawan para ipadescribe kay Cynthia kung sino nga bang kalaban nila. Hindi pwedeng basta-basta na lang sila sumugod dahil baka kung ano nang mangyari at worst ay mapahamak ang mag-ina niya. Matapos ang ilang minuto ay tapos na ang guhit. Ang itsura nito at isang magandang babaeng sumalubong sa kanila. Sino yan? Takang tanong ni Jo Marie. Hindi ko rin alam, baka may atraso sa'yo Maximus. Limot mo na? Pang-asar na sabi ni Lance na ikinasama ng tingin ng lalaki sa kanya. Gago, natawa sila dahil doon. Dahil babae naman palang kalaban natin, madali na lang ito. Ngayon sabi mo sa amin kung nasaan sila Cynthia. Tumango naman si Cynthia sa kanya at sinabi ang lugar. Veronica! Sigaw ni Stella sa pangalan niya na ikinatango ng babae. Ako nga Stella, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to't makaharap kang muli. Sabi ng babae at naglakad papalapit dito. Hinawakan niyang baba ni Stella. Nagpilit naman si Stella na magpumiglas. Ngunit hinigpitan ng babaeng hawak sa baba niya na halos dumugo na. Dahil sa pagkakabaon ng kuko nito. Ang yabang mo pa sa akin nung huling kita natin ha? Akala mo ba coincidence ang lahat ng yun? Hindi. Lahat ng yun ay nasa plano. Simula kay Cynthia, ang pagnanakaw sa kumpanya niyo at ang pagdukot sa inyo. Lahat na yun ay nakaplano para kunin ka. Buong lakas na inilayo ni Stella ang mukha sa babae, tinignan ito ng masama. Ano pang gusto mo, Veronica? Wala na kami ni Elliot. Sayong-sayo na siya. Natawa si Veronica dahil sa sinabi niya at umiling. Mukhang merong hindi makaka-move on dito. Matagal na kaming walang ugnayan ni Elliot dahil simula nang umalis ka. Ikaw na lang palagi niyang hanap. Puro na lang Stella, Stella, Stella! Nakakarindi. Sigaw nito at napasabunot pa sa buhok niya. Mabuti na lang at mabait ako kaya ayun. Hinayaan ko na lang siyang mabaliw kakahintay sa'yo. Natigilan si Stella dahil sa kanyang narinig. Ako, hinintay ni Elliot? Hindi makapaniwala niya sabi sa sarili. Oh, may umaasa. Tawang sabi ni Veronica ikinasama muli na tingin ni Stella dito. Hayop ka. Pakawalan mo kami ng anak ko dito. No, hindi pa tapos ang plano ko. Sabi ni Veronica sa kanya ngunit nagulat sila na biglang may sumabog sa isang parte. Nandyan na sila daddy! Masayang sabi ni Johanna na ikinaalerto ng mga ito. Tingnan nyo! Sigaw ni Veronica sa mga tauhan nila at nilingon si Stella. Hindi pa tayo tapos at umalis na doon ng babae ngunit bago yon ay binigyan siya ng malakas na suntok ng babae. At dahil mayroon itong pampatigas sa kamao ay nayanig ang ulo ni Stella at ramdam niyang mawawala na siya ng malay. Mommy! Mommy! Tawag ng kanyang anak. No, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi na niya napigilan at nawala na siya ng malay. Ano nga kayang mangyayari kay Stella at Johanna? Magawa kayang iligtas ni Maximus ang mag-ina niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.